po mga kapatid at magandang hapon po sa ating lahat. It is 5:23, so nag-live na po tayo ng maaga nang sa ganun po ay atin pong makapag-join na po yung ilan natin pong mga kakilala, kaibigan, and sana po mai-share natin ito pong atin pong pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon at ganoon din po sa atin pong panalangin. There is actually something that God has been impressing in my heart na pwede natin pong itawag sa ministry na ito of word and of prayer. So, sapagkat may dalawang bagay po na nais natin pong bigyan ng diin sa ministeryong ito, ang isa po ay ang pag-aaral ng salita po ng Panginoon, ang atin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos, at ikalawa po ay ang atin pong sama-sama pong panalangin. Nagpupuri tayo sa Panginoon sapagkat napakalaking bagay po talaga ng prayer. At naniniwala po ako na kahit po napakadami po ng nananalangin sa panahon na ito, kailangan po natin yon at makakatulong po sa atin pong mga ikangay kalagayan. Binabati po natin ang bawat isa, at nais ko lamang po magpasalamat lalo na po sa lahat ng ating mga kasama. Very faithful na rin po nating nakakasama tuwing Thursday ng hapon, Friday ng hapon, at Sabado ng hapon. Yan po ang ating pong schedule. Binabati din po natin mga kapatid ang si Brother Jerry Pascual, birthday niya. At ang pag-iingat ng Panginoon sa kanyang pagtatrabaho. Sa City Hall din po siya nag-work. So, happy birthday, Brother Jerry Pascual. Of course, ang ilan pa natin pong mga kapatiran ay binabati po natin sa kanila pong mga kaarawan, kung sino man po ang mga nagse-celebrate pa ng birthday sa panahon na ito. And then, of course, mga kapatid, patuloy po tayo nagpapasalamat sa bawat isa sapagkat tayo po ay muli pong binigyan ng pagkakataon at pribilehiyong magkaroon po ng ganito pong gawain at ministeryo. Again, inaagahan ko po, nag-a-adjust po ako sapagkat nais ko po talaga na mapasimulan niyo po ang Feasting on the Divine Verses maya-maya lamang po. So, napakahirap po talaga pala ng ministeryong ganito mga kapatid because even before we start this afternoon, habang naghahanda po ay talagang makikita mo yung paggawa ng kaaway. At kamuntikan pa hong magkaroon po ng masaktan po si Ma'am Jack at maraming bagay po ayaw pong mag-work nung atin pong pinaka pangsabay sana ng musika pero ganoon pa man, sabi ko nga po, Lord, tulungan mo kami at talagang hihingilan tayo sa Panginoon ng gabay ng pangunguna po niya para po sa gawain po natin. At palagi po naman ang katagumpayan po ay sa Panginoon. Alam po natin na ayaw ng dyablo, ayaw po ng kaaway na tayo po ay nagagamit ng Panginoon. So, yan lamang po at 5:27, 3 minutes po. Mag-i-start po tayo at exactly 5:30. Gaya po ng akin pong naipangako po sa ating lahat. Nawa po tayo ay gamiting patuloy po ng Panginoon. Binabati na po natin yung mga kasama natin online. At thank you very much po for joining sa gawain po natin ngayong hapon. At ito po ay para po sa kaluwalhatian po ng Panginoon. This is all for the glory of God. And sa pagpapalakas din po ng marami pong mga mananampalataya na alam po natin mga kapatid, lalo na po sa panahon na ito ay kailangan po ng kalakasan. Pagbati po mula po sa inyong butihing pastor, especially to the members of MIBC Marikina. Kamusta po kayong lahat? And hopefully po kayo ay nasa maayos na kalagayan. Panalangin din po natin yung may mga karamdaman, nawa po ay pinagaling, pinalakas na po ng Panginoon. So thank you so much sa bawat isa pong nakakasama po natin ngayong hapon po na ito. Okay? Allow me to just share this with a couple of brethren at sa iba rin pong mga loved ones, kaklase po, kakilala, na nais ko rin pong maabot natin sila ng salita po ng Panginoon at ma-encourage din po sila ngayon. Kaya, just a couple of minutes and then we will begin ngayong hapon. Sa araw din pong ito po ay inaalala po natin ang isa pong celebration sa buhay ni Bishop Manny Orara
At yan po ay nang siya po ay tawagin ng Panginoon upang magpastor dito po sa Maranatha International Baptist Church of Marikina. So we remember his life very well. Kaya ganun din po, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ang ating pong bishop ay talagang ginamit ng Panginoon sa marami pong kaparaanan. So binabati po natin ang lahat ng mga brethren po natin nakasama na natin ngayong hapon po na ito. Papasalamat din ako sa pag-agapay ng aking may bahay para tulungan po ako sa pag-set up po ng ating pong ikangay fellowship at even ang ating pong devotion at prayer time sa hapon po na ito. Yan. So, thank you so much. And I believe it's 5:29, last minute po, at tayo po'y mag-uumpisa sa ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Panginoon ngayong hapon. Magandang hapon po sa lahat. By the way, sa 3 araw po na ito ay dadako po tayo sa isang passage po sa Lumang Tipan at doon po natin ikangay ilalagak ang ating pong pag-aaral today, tomorrow, and on Saturday. So maya-maya lamang po ay ihahatid ko po sa inyo yan. Okay? So thank you so much. Maraming salamat. Alright, it's 5:30. Magandang hapon po sa inyo and welcome to this fellowship of the Word and of Prayer. Salamat po. This has been Pastor Neil Keke po of Maranatha International Baptist Church. To all our brethren, friends, loved ones, colleagues, classmates, to all my friends, ay binabati po natin ang lahat. Praying po, everybody is doing well and that you are safe and sound and by the grace of God, you have good health. Sa may mga karamdaman po, we are praying and we're going to be praying this afternoon na tayo po ay bigyan ng Panginoon ng kagalingan at patuloy yung kanyang healing grace ay ipagkaloob niya po sa atin. Ngayong hapon po na ito, before we go to the prayer time, which is also, this is 50% Word of God and the 50% mga kapatid ng ating ministry na ito ay idinidevote natin po sa panalangin. So, join me in a word of prayer please and after that, tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Have a devotion. Join me please. Dakilang Diyos, we thank you for this wonderful afternoon. Lord, salamat po. Patawarin mo kami, Panginoon, sa amin pong mga pagkukulang. Lord, linisin mo po ang aking puso, Panginoon, and I pray, dear God, pakadalisayin mo, Panginoon, ang iyong lingkod. Lord, dalangin ko po, Panginoon Diyos, na ikaw ay kumilos sa mga oras na ito. Magpalakas ka, Panginoon. Bigyan mo ng biyaya, bigyan mo po, Panginoon, ng pag-asa, bigyan mo, Panginoon, ng kahabagan ng bawat isa po sa amin. Dalangin din po namin, dakilang Diyos, na nawa po ito po yung opportunity upang kami po ay magpuri po sa iyo at lumulhati. Salamat po sa lahat ng mga kapatiran. Salamat, dakilang Diyos, sa mga mananampalataya sa iba't ibang dako, Panginoon, na naaabot po ng gawain kagaya po nito. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga pangangaral ng iyong salita. Lord, mangusap ka sa amin, turuan mo kami, dear loving God. Sapagkat gaya po, Panginoon, ang sinabi mo sa amin sa iyong salita, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Thank you, loving Father, for the opportunity na kami po ay magkaroon ng ganito pong pagkakataon upang kami po ay makapag-aral ng iyong salita, kami po ay matuto, kami po ay maitama, kami po ay maiayos, and Lord, kami po ay pagpalain. Ama, samahan mo kami, Panginoon, sa hapon po na ito at ikaw po ang siyang maluwalhati. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isang nakikinig. Palakasin mo, Panginoon. Inilalapit po namin sa iyo ang aming bansa, Panginoong Diyos, ang aming pong bayan sa Marikina, ang aming butihing Mayor, dear God, ang aming Mayor Marcy Chodoro, maging ang kanyang mga kasamahan. Panginoon, tulungan mo po at ang bawat isa. Kailangan po niya ng iyong karunungan, kailangan po niya ng iyong pangunguna, kailangan dakilan Diyos ng mga leaders ng amin pong bansa, Panginoon, panggawin nila ang tama at nararapat at hindi lamang, Panginoon, kalugod-lugod sa mga tao, but higit sa lahat, dear God, kalugod-lugod po sa iyo. I pray, dear loving Father, that you strengthen them. At nawa, Panginoon, ganun din po ang mga frontliners, dakilan Diyos, inilalapit po namin sa iyo. Hawakan mo, Panginoon, ang aming mga hospitals. Hawakan mo, Lord, ang mga nasa ICU. Hawakan mo, Lord, ang mga nasa ward, ang mga nasa isolation facilities, Panginoon.
And we are praying, dear loving Father, maging yung pong mga nagpapalakas at nagpapagaling sa kanilang mga tahanan, O God, ikaw po, dakilang Diyos, ang siyang aming pong frontliner na nag-iingat, nagpapala, nagpapalakas, nagpapagaling. Panginoon, salamat po sa hapon po na ito. Muli po, pinupuri ka namin, niluluwalhati. Ikaw po ang siyang patuloy na gumabay. Ito pong aming dalangin, Panginoon, pagpalain pong iyong salita at maging ang aming pong paglapit, Lord, sa iyo. Pagintapatin mo kami, dakilang Diyos. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa hapon po na ito, or for this 3 consecutive at successive afternoons po, ay pag-aaralan po natin ang bahagi po ng sinulat po sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan. If you would open your Bibles, please, our devotion this afternoon would be found in Exodus chapter number 33. Ano po? Ito pong Exodus chapter number 33 at babasahin ko po ang verses 7 to 11 at atin pong titignan, mga kapatid, ang napakagandang ginawa ng Panginoon at maging ng pagpapakita at pagpapadama ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, presensya, probisyon at maging ang kanyang kahabagan, mga kapatid. Ang sabi po dito sa verse number 7, mga minamahal, "And Moses took the tabernacle and pitched it without the camp, afar off from the camp, and called it the tabernacle of the congregation. And it came to pass that everyone which sought the Lord went out unto the tabernacle of the congregation, which was without the camp. And it came to pass when Moses went out unto the tabernacle, that all the people rose up and stood every man at his tent door, and looked after Moses until he was gone into the tabernacle. And it came to pass," verse number 9, "as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. And all the people saw that the cloudy pillar stand at the tabernacle door, and all the people rose up and worshipped, every man at his tent door." Verse number 11, ito po yung last verse natin sa hapon po na ito. "And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. And he turned again into the camp, but his servant Joshua and the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle." Mga kapatid, sa tagpong ito, ay nais ko pong bigyan po ng pamagat ang ating pong pag-aaral, a meeting with God, or our meeting with God, or when we meet with God. Sa panahon na ito, mga kapatid, ay nandoon nga pong si Moses, ay inilagay niya po yung tabernacle, mga kapatid, ngunit ito po ay sa labas po ng kampo. Hindi po doon sa mga residential area ng mga Israelites. There was a designated place, kagaya nga po ng pinag-aralan po natin, sa naging devotion last Wednesday, mga kapatid, is a place of worship is a place that is designated, a place that is definite, and a place that is dedicated to worshiping God. Kaya po dito po yung lugar, mga kapatid, na inilagay ng Panginoon, binigyan ng Diyos si Moses ng wisdom na ilagay ito outside of the camp. At ang tawag nga po dito ay the tabernacle of the congregation. Noted, mga kapatid, and it's so notable that Moses and the Israelites, alam natin po that they are the chosen people of God. Chosen by Him that they may be separate from the other heathen nations. Sa panahon na yon, mga kapatid, upang ang bayan po ng Israel ay talagang maging kaiba, natatangi at kalugod-lugod at kaluwalhati po sa Panginoon. Kaya naman, mga minamahal, ay meron pong ibinigay ng Panginoon sa kanila ng mga pribilehyo na wala po ang iba pong mga bansa. At dito nga po makikita po natin, isa na po dito ay ang makapaniig natin ang Diyos. God always appreciates us when we commune with Him. Alam natin, mga kapatid, na natutuwa, nalulugod ang Diyos kung tayo po ay lumalapit po sa Kanya na may kapakumbabaan, nang tayo po ay surrendered, mga kapatid, nang tayo po ay talagang, we humble ourselves before Him. Nakikita po natin, mga kapatid, na yan din po ang ibinigay na privilege ng Panginoon kay Moses na kanyang lingkod. At sabi nga po natin, yung lugar na yon ay tinawag pong the tabernacle of the congregation. Sa ating panahon nga ito, mga kapatid, kung atin pong kukunin po yung idea sa atin pong gawain, sa atin pong mga local churches,
ito po yung ating church place of worship. Okay? Dito po tayo pumupunta, dito po tayo dumadako. At napakaganda po ng naging leading po ng Panginoon sapagkat nung Wednesday ay pinag-aralan po natin ano po yung pagkakataon na essential po ang church o ang lugar na atin pong ikangay nagiging dausan po ng ating paglilingkod at pagsamba na sa panahon po na ito kahit po sa ating mga tahanan ay pwede pong gawin ng Diyos na doon maglingkod ang mga pamilya. No, dito po makikita natin mga kapatid bagamat sa context po nito ay talagang mga Israel po sila, mga Israelites po sila, at sila po ay nasa wilderness, at habang wala pa po sila doon sa promised land mga kapatid, nagpipitch po sila ng mga tent. Pero yun po ay sumisilbi pong kanilang mga tahanan. Yun po ay mga tent nila at meron po itong pintuan na kung saan mga kapatid, kapag si Moses po ay kakausapin ng Panginoon, ang mga tao po ay lumalabas po sa kanya-kanya pong tahanan para tingnan po ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moses. Di ba magandang ganyan din po ang nangyayari po sa atin sa order na ibinibigay po ng Panginoon ngayon sa mga local churches, how we conduct our worship. Pero makikita din po natin dito mga minamahal na marami tayong pwedeng ma-acknowledge sa mga puntos na ito. Okay? Or sa mga talatang atin pong nakita. Una na po dito mga kapatid ay pwede nating sabihin that our meeting with God ay tunay na magiging napakaganda po sa buhay ng mga mananampalataya, lalo na po sa mga Hebrews na ito, because there was an importance in meeting with God. May kahalagahan po ang pagmimit natin sa Panginoon. Sapagkat sinabi po doon sa Exodus, a couple of chapters back mga kapatid, in chapter 29, verses 42 to 46, ang sabi ng Bible mga kapatid, this shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. Before, sabi dito mga kapatid, where I will meet you to speak there unto thee. And there will I meet with the children of Israel, and the tabernacle shall be sanctified by my glory. And I will sanctify the tabernacle of the congregation, and the altar I will sanctify also both Aaron and his sons to minister to me in the priest's office. I will dwell among the children of Israel, and will be their God. Mga kapatid, and they shall know that I am the Lord their God, that brought them forth out of the land of Egypt, that I may dwell among them. I am the Lord their God. Mga kapatid, makikita po natin na napakahalaga po nito Meron pong importansya po ang atin pong pakikipagtalamitam sa Panginoon. Ang worship ng mga tao, ng mga Israelites sa Diyos, mga kapatid, na naglabas sa kanila or nagpalaya sa kanila mula po dun sa the land of bondage which is Egypt, mga kapatid, ay kinakailangan nilang pahalagahan every time na sila po ay makikipag-meet sa Panginoon dito nga po sa designated place, dito po sa designed place, sa definite place, at sa dedicated place na inatasan ng Panginoon which they call the tabernacle of the congregation. Ganon din po mga Christians. Tayo pong mga mananampalataya, meron tayong mga local churches. Suportahan natin ang gawain ng Panginoon, but beyond the importance o beyond yung support natin mga kapatid sa lingkod ng Diyos, sa mga kamanggagawa, sa ating mga mananampalataya, ay yung atin pong pagpapahalaga. Napakahalaga po na tayo po ay makipag-usap sa Panginoon. Napakahalaga po na mga Kristiyano po ay lumapit sa Panginoon. Napakahalaga po na tayo po ay patuloy na magkaroon po ng fellowship sa atin pong Diyos. Alright? So that is the first thing that I would like us to see and consider. Okay? In meeting with God, there is an importance. Okay? Meron pong kahalagahan ito. May kahalagahan ba sa iyo ang iyong paglilingkod sa Panginoon? Paano mo masasabing may kahalagahan sa atin ang paglilingkod natin sa Panginoon kung every Sunday, nasa tahanan na nga lang po, we are watching from our mga gadgets, nakikinig na nga lang po tayo from our laptops or computers, pero ayaw mo pang pagbutihin, ayaw mo pang ibigay yung best mo sa Panginoon, ayaw mo pang gumising ng maaga, mag-ayos, magbihis, ibigay ang best mo sa Panginoon. Is that the kind of importance that we show
in meeting with the Lord. Palagi nga pong sinasabi po ng ating mga pastors, and I even have heard this even kay Pastor Manny noon, kung ang Pangulo ng Pilipinas ang makakamiting mo, hindi ba mag-aayos ka? Hindi ba magbibihis ka ng pinakamaganda mo, yung pinakamaganda mong barong, yung pinakamaganda mong formal na kasuotan? Hindi ka basta-basta lalapit at haharap po sa Pangulo ng Pilipinas nang hindi ka nakapormal. Kaya po dito makikita natin the importance ng paglapit natin sa Panginoon. Of course, unang-una pong inihahanda natin ay ang ating mga puso. We have to be prepared inside and out, mga kapatid. Our importance in meeting with God. Okay? May kahalagahan po ito. At ako po ay saludo, ako po ay nagpupuri sa Panginoon, and God knows, nagtutuwa din po ang Diyos, natutuwa at nagagalak ang Panginoon sa mga Kristiyano na alam ng Diyos sa kabila ng mahirap ang situation ngayon, mahirap ang setup ngayon ng maraming mga churches dito sa NCR. Salamat po, may mga churches po sa ibang mga lugar na hindi masyado pong naapektuhan po ng COVID na pwede pa rin silang mag-meet, mga kapatid, ng face-to-face. Pero hindi po tayo nagiging judgmental sa iba pong mga churches sapagkat may kanya-kanya pong konteksto. At sinasabi nga po natin, mga kapatid, kung wala naman pong COVID, syempre, lahat ng mga mananampalataya dapat nasa loob ng church house. Kaya lang, meron po tayong senaryo ngayon. We are under a pandemic scenario and situation. At napakahirap po, mga kapatid, sapagkat hindi po talaga biro-biro din po itong karamdaman. Okay? So makikita natin, mga kapatid, na talagang nawa po, talagang tignan natin na mahalaga po ang ating pakikipag-meet natin sa Panginoon. Amen? Ang kanila pong lugar is the tabernacle of the congregation. Pangalawang bagay, mga kapatid, hindi lang yung when we meet with God, there is and there should be the importance. Gusto ko rin makita natin, mga kapatid, na pwede nating tignan dito, mga minamahal, that we meet with our God because there is an identity we have with God. Napakaganda nung sinasabi po sa Jeremiah 24 and verse number 7, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, "And I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart." Mga kapatid, napakaganda ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Bibigyan tayo ng Diyos ng puso para malaman at makilala natin siya at malaman natin na siya ang ating Panginoon. Praise the Lord because tayo po'y naglilingkod sa Diyos because we have an identity with our God. Ang sabi nga po, mga kapatid, sa panahon na ito, sa atin pong mga Kristiyano, Pastor, hindi naman tayo, sasabihin ng iba siguro, hindi naman po tayo mga Hudyo, how can we identify ourselves with God? Well, ang sabi po ng Bible, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God." Kaya kapag ikaw naman, yun pong hymn doon sa John 1:12 po, is si Jesus Christ po yon. Kapag tayo po'y sumasampalataya kay Hesus Kristo, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan, ng karapatang tawagin at maging mga anak ng Diyos. Hindi ba kapag ikaw ay nagiging isang anak ng pamilya, you have an identity, tangan-tangan mo na ang apelyido at pangalan ng inyong angkan, ng iyong ama, ng iyong ina. Salamat! At tayo po ay nagiging bahagi na po ng pamilya po ng mananampalataya. Salamat sapagkat tayo, mga kapatid, ay binibigyan ng Panginoon ng identity. In this particular instance, binasa po natin doon po sa Exodus in chapter number 29, sa bandang dulo po doon sa verses number 45, and then in verse number 46, ang sabi doon, "And I will dwell among the children of Israel and will be their God. They shall know that I am the Lord their God." Nalalaman ba natin, mga kapatid, na kapag tayo po ay sumasamba, hindi si pastor ang ating pinupuntahan, bagamat natutuwa tayong makita natin ang ating leader, matutuwa tayong makita natin ang mga mangangaral, natutuwa tayong makita natin ang mga preachers ng church, ang mga workers ng church, ang mga kapatiran, nakakatuwa po yon. But when we come to meet with God, we want to meet with our Lord God. Amen? Ang nais po nating makita, ang nais po nating makatalamitam ay ang ating Panginoon. Nakakalungkot po that when you go to church, ang dami mong nakita, ang dami mong binati, ang dami mong nakasalamuha, pero hindi mo na-meet ang Panginoon. Remember,
We meet with our God because of our identity with the Lord. Kung wala ka pang Jesus Christ sa puso mo, marahil doon natin naintindihan, kaya hindi pa natin na-appreciate yung pag-worship natin sa Panginoon. Nanaisin natin mga kapatid, ngayong hapon, kung hindi ka pa nakatitiyak ng langit na bayan, why don't you accept the Lord Jesus Christ na ang sabi ng Bible, He is the way, He is the truth, He is the life. No man cometh unto the Father except by Him. Maliwanag din po doon sa verse na binigay ko po sa inyo, John 1:12. If you have your Bibles with you, sana po you've been taking down notes mga kapatid upang makita niyo po na tayo nga po talaga ay mga anak na ng Diyos kung sumampalataya na kay Jesucristo. At ang sabi sa John 3 verse 36, He that believeth on the Son hath everlasting life. Ang sumampalataya na po kay Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. But he that believeth not on the Son of God, he that believeth not on Jesus Christ, shall not see life. Hindi po niya masusumpungan yung buhay. And even the wrath of God abideth in him. Yung pong galit ng Diyos, yung puot ng Diyos ay nananatili po sa Kanya. Kaya mga kapatid, ngayong hapon, I am inviting you, my friend, to open your heart to Jesus Christ. Trust Him to be your Lord and Savior. Accept Him in your heart and be saved today. Be part of God's wonderful family, the family and the household of faith. Kaya tayo po, sa atin naman pong mga mananampalataya, una po, pinapahalagahan natin ang pakikipag-meeting natin sa Panginoon, yung atin pong pakikipag-fellowship sa Panginoon, yung pagsamba natin, yung paglilingkod natin mga kapatid. Because also, we have an identity with Him. We identify ourselves with the Lord Jesus Christ. Okay? The church that He bought with His own blood, mga kapatid, na ang sabi ng Bible, for ye have been bought with the price. Ang price na iyon ay ang Panginoong Jesucristo. You and me, we all belong to the family of God. We have only one Savior, one who gave Himself for us, who loved us, and His name is Jesus Christ, right? Hindi po yung kung sino po yung mga nagtatagpo ng mga relihiyon. We are part of God's family because the only begotten Son of God, Jesus Christ, resides in our hearts. The Holy Spirit indwelt us nung tayo po ay sumampalataya po sa Kanya. Going back po sa ating pag-aaral, dito makikita natin that God wanted them to have that importance in meeting with Him. Pangalawa, that God also wanted them to identify themselves with Him. Because of the identity that they have, they need to meet with God. Ano po? Jeremiah chapter 32 and verse number 38, the Bible says, mga kapatid, and they shall be my people and I will be their God. Ezekiel, mga kapatid, chapter 11 and verse number 20 says, that they may walk in my statutes and keep my ordinances and do them, and they shall be my people and I will be their God. Ano ho? Napakasarap. Kailan tayo huling nagkaroon ng meeting with our Lord God? Kailan tayo nakipag-usap sa Kanya? Kailan tayo nakipag-fellowship with Him? I hope every opportunity, hindi natin namimiss na tayo ay makipag-meet sa ating Panginoon. Thirdly, there is an importance to meet with God. There is an identity that we have in meeting with God. And alam po natin, ang mga Hebrews, sila po'y piniling bayan ng Diyos. Ano po? And then number 3, mga kapatid, of course, dito makikita naman natin, ito ay most special, lalo na po kay Moses. Pansinin niyo po ang sabi ng Bible sa verse 9 hanggang verse number 11. Doon sa ating pong binasa na text, Exodus chapter 33 po tayo. Ang sabi po ng talata, mga kapatid, in verses 9, and it came to pass, Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended and stood at the door of the tabernacle, na parang binabantayan po yung tabernacle, mga kapatid. No one can be able to come near it. All the people stood outside their door tents, mga kapatid, waiting for Moses to come out. Mga kapatid, naroon ngayon si Moses sa loob. Ano ang nangyayari sa loob ng tabernacle? Ang sabi sa verse number 10, and all the people saw the cloudy pillar stood at the tabernacle door, and all the people rose up and worshiped
every man at his tent door. Alam nyo mga kapatid, when Moses got inside the tabernacle of the congregation, nakita ng mga taong bumaba ang cloudy pillar at sila po'y sumamba sa Panginoon sa kanila pong mga tent at kanya-kanya pong mga tahanan. Hindi ba ganyan ang nangyayari ngayon? Hindi ba ganon ang purihin ng Diyos mga kapatid? Sapagkat ito po marahil ay nasa Old Testament, pero praise God, hindi tayo dapat maging dogmatic mga kapatid na kung saan makikita, dapat nasa loob ng church, dapat sama-sama tayo. Dito sa pagkakataon na ito, makikita natin, si Moses nasa loob po ng tabernacle. Ang mga tao nasa labas. But the people worship God. The people believe in whom Moses was serving. And I want you to understand, puso ang naglilingkod sa Panginoon. Hindi yung lugar, kundi dapat makita natin na dapat meron tayong intimacy with God. Kaya tayo po nakikipag-meeting sa Panginoon mga kapatid because we love Him. There is a familiarity that we have with our God. Marami po no? Yung iba talagang very dogmatic sila. Dapat nasa church. Well, I respect their opinion and I respect their preference. But there's nothing wrong that I see mga kapatid because when we worship the Lord, it talks about your intimacy with God. May mga pagkakataon marahil na nasa loob nga ng church building, nasa loob nga ng church house, pero hindi naman talaga nagwo-worship, right? You can never underestimate a right heart that worships the Lord. And only God sees it, mga kapatid. Kaya dito makita natin, mga kapatid, ang sinasabi nating intimacy. Hindi ko pa po napupuntusan yun Tingnan niyo po yung verse number 11. Ang sabi ng Bible mga kapatid, and the Lord spake with Moses face to face. Kinakausap ng Diyos si Moses at si Moses ay nakikipag-usap sa Panginoon ng mukhaan mga kapatid, face to face. At ang sabi dito, as a man speaketh unto his friend. What a great, wonderful privilege that God has given to Moses. He was truly blessed. Napakasarap po ng pagpapalat pribilehyo na binigay ng Diyos kay Moses. It was not common even to the rest of the Hebrews there. But I want you to understand, it was a privilege God has given to Moses, his servant. At nakita natin dito mga kapatid, did God give it to Moses because Moses was the perfect man? No, he was not. But it was the grace of God. It was a blessing and a favor of the Lord. Moses being a servant of God. Mga kapatid, at dito makikita po natin ang sabi ng Bible that God spake to Moses face to face. Moses talked with God just as friends do. Paanong mag-usap ang mga kaibigan? Hindi ba yung napaka-familiar sa isa't isa? Hindi ba yung para bagang napaka-intimate? Nando doon yung confidence, nando doon yung confidante rin mga kapatid na kung saan kaya mong sabihin lahat sa iyong kaibigan. Lalo na si Moses sa Diyos mga kapatid. He could open his heart. He could just tell God everything. And you know what? God can also do the same and tell to Moses. In fact, huwag niyo pong bibitawan. Bukas po at sa makalawa, itutuloy po natin ito pong mga tagpo na sumusunod po dito. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, hindi man lahat ibinigay yon sa ibang mga Hebrews kagaya ng panahon ni Moses because it was only unto Moses that God spoke face to face as a man would talk to his friend. Sa panahon natin na ito, God has given us and is inviting us to have that privilege. Pastor talaga? Yes. Because Jesus said in John chapter 15 in verse number 15, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Mga kapatid, ngayon po sa panahon na ito, we can be a friend with God, with the Lord, sapagkat meron tayong Jesus Christ. Again, you can only have that if you believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. This privilege, mga kapatid, is extended to all the followers of Christ, all the disciples of the Lord Jesus Christ, all of those who learned from Him, mga kapatid, if we have faith in Him and made Him Lord and Savior of our souls. Mga kapatid, remember what Jesus said, I call you not servants, but I am calling you friends. Ganun po yung time during the time of Moses. Moses
his wonderful privilege. When he entered into the tabernacle, mga kapatid, God spake with him face to face, even as a man would speak to his friend. Sa atin pong pagkikipag-meeting sa Panginoon, sa bawat opportunity ibinibigay ng Diyos po sa atin, do we give importance to meet with God? Do we identify ourselves with the Lord? Yes, kaya ako naglilingkod sa Panginoon because I am a child of God. And I have this privilege. And are you meeting with God with such wonderful intimacy that you indeed would worship Him in spirit and in truth and say, Lord, Father, I love you. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for what you have done to me. I hope na meron tayong intimacy sa ating Panginoon, sa ating pakikipag-meet po sa Kanya. Kaya po this afternoon, huwag niyo pong baliwalain. Even the Bible tells us, forsake not the assembling of ourselves together as the manner of some is, Hebrews chapter 10 verse 25. But exhorting one another in so much the more, mga kapatid, as you see the day approaching. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon-tipon. Where there are 2 or 3 gathered together in my name, God said, there am I, Jesus said. There am I in the midst of them. Mga kapatid, kapag tayo po ay nagmi-meet ng sama-sama, nawa po makita natin ang kahalagahan, nawa po makita natin ang atin pong pagkakakilanlan. Tayo po ay hindi basta-basta lamang sumasama nang hindi natin naintindihan. Dapat bahagi tayo ng pamilya na ng Panginoon. Again, open your heart to Christ so that you will become a part of God's wonderful family as God had given opportunity to be called sa bawat isa po sa atin, that we be called the children of God, the sons of God, by faith in Jesus Christ. And I hope and pray na kapag tayo po ay nagkakaroon ng opportunity to meet with our gods because we have an intimacy with Him. We just love worshiping God. We just would love to be with Him every given opportunity and every given day and every given moment. I hope and I pray, mga kapatid, we could appreciate this wonderful and simple devotion in our meeting with the Lord. Sa pagkakataon tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa Diyos, let us also train up our children to do the same. Mommy, Daddy, hindi ang mga anak natin, hindi sila hindi madedevelop yung napakagandang importance na yan, identity at maging yung kanilang intimacy kung hindi po nila nakikita sa atin. Let us show our children a wonderful example for them to follow and to obey. I hope and I pray that you would also join me tomorrow as we devote naman verse number 12 down to verse number 17. And then later on until hanggang matapos natin ito pong remaining part ng passage na ito. Tomorrow, we'll have verses number 12 to verse number 17 as our devotion. Tuloy-tuloy na natin po yan at pasalamatan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos sa Kanyang salita. Allow me to have this word of prayer as we thank the Lord for His word. Father, thank you po sa opportunity. Salamat po sa iyong salita and thank you for all of your people who joined me this afternoon. Panginoon, ikaw po ang maluwalhati. I hope and I pray, dear God, lalo po naming na ma-appreciate yung bawat opportunity kami po ay magkaroon ng opportunity makipag-meet po, Panginoon, sa iyo. Whether face-to-face ngayon, Panginoon, or kami man po, Panginoon, ay nasa mga tahanan, nawa po may pagpapahalaga, nawa naintindihan namin na kami po yung mga anak mo, at nawa, Panginoon, may pag-ibig sa aming mga puso, sapagkat mahal ka namin, Panginoon, tunay na iniibig namin, ang ikaw ay aming sambahin at papurihan, luwalhatiin at pasalamatan. Salamat po, loving God, for this wonderful afternoon. And Lord, patuloy kami po ilalapit po sa iyo sa marami pong mga prayer requests this afternoon. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. So, we have done the half part of this fellowship. Ngayong hapon po na ito, mga kapatid, tayo po ay dadako po sa panalangin. And it has been truly a wonderful opportunity for me. Alam po ninyo, God has really impressed in my heart that how important prayer is, mga kapatid. And I would love to pray with you sa bawat given opportunity natin, mga kapatid, mga minamahal. Tayo po ay sama-sama pong mananalangin. And we will continue to pray until, sabi nga po natin, we would push. We pray until the Savior would help us, okay? Until the Savior helps
that is push, okay? Or sabi ng mga ibang pastors, pray until something happens. Kaya tayo po ay lalapit at dadako po sa Panginoon in our prayer time, okay? Marami po tayong mga ipapanalangin sa Diyos ngayong hapon po na ito at pasasalamatan po natin din ang Panginoon sa bawat bagay na tinugunan ng Panginoon ang atin pong mga prayers. This afternoon mga kapatid ay nais po nating isama din po sa ating panalangin ang praises natin sa Diyos sapagkat meron pong mga answered prayers na po tayo. There are some who have been sick but they have been healed. Purihin po ang Panginoon because God has given them a wonderful favor. Na ang kanila pong mga kahilingan, pagpapagaling, pagpapalakas ng Panginoon. We are gonna pray for so many people. There have been a lot of names here in my front. I hope mga kapatid that God would really listen to our prayer and that He would give favor to each and every one of us. Tayo po ay mananalangin mga kapatid sa mga oras na ito. Kung meron po kayong mga prayer request, i-type in nyo lang po. And by the grace of God mga kapatid, if I see it, mga minamahal, we'll mention it in prayer this afternoon. Nais ko pong tayo po ay dumako sa Panginoon. Sa panahon ng panalangin. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, we thank you for this wonderful opportunity. This ministry, Lord, of word and of prayer, Panginoon, ay binigay mo po na opportunity din po sa iyong lingkod at maging sa amin po, Panginoon, upang kami po ay patuloy, Lord, na mag-devote ng time sa iyong salita at maging sa panalangin. Salamat, dear loving God, for you are our Lord. Alam po namin, Panginoon, we are unworthy. Panginoon, salamat po because we know your mercies and your grace is always sufficient. Salamat, Panginoon Diyos, because we know whatever situation we are, pwede kaming lumapit sa aming Panginoon who is powerful, omnipotent, omniscient, and omnipresent God. Lord, increase our faith as we come to you. Panginoon, turuan mo din kami, Lord, na talagang kami po ay totally, absolutely magtiwala, Panginoon, sa iyo in everything that we bring, Lord, to you. Panginoon, sa hapon po na ito, we give praises for all the people that you have healed, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Salamat po sa pagpapagaling kay Sister Minerva Pacheco. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapagaling, maging kay patuloy na pagpapagaling at pagpapalakas kay Preacher Mitch at maging kay Sister Eunice Viernes. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapagaling po, Panginoon, sa anak po ni Pastor Eric Santos ng Jesus Flock Academy. Thank you, Lord, sa patuloy mo ring pagpapagaling sa sister-in-law ni Sister Beth Lachenal, Panginoon, na si Nori Lachenal, Panginoon. Bagamat dakilan Diyos, patuloy ko pong inilalapit sa iyo ang complete recovery at patuloy, Lord, na biyaya at kahabagan po sa kanya. Salamat dakilang Diyos because ang nanay Norma Castillo po ay nakalabas na ng hospital at patuloy, Lord, na nagpapagaling at nagpapalakas sa kanilang tahanan sa lugar po ng Davao. Panginoon, we also rejoice with the Rivera family, Panginoon, because Sister Bianca Rivera is continuously, Panginoon, on the road to recovery and healing. Panginoon, ganun din po, nagpapasalamat po kami at nagpupuri sapagkat si Eloy Saculiera as Ati Presi Krame, Panginoon, had requested, dear God, to include in prayer. Thank you so much because napakabuti mo, Panginoon. Thank you, loving God. Patuloy pong dalhin mo siya sa complete road to recovery. Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo ang papapasalamat at papuri para kay Sister Karen Joy Bunyaw, maging kay Sister Naomi Montero. Salamat po, dakilang Diyos, sa kagalingan at kalakasan. Panginoon, napupuri din po kami, O Lord, sa iyo, sa Almerol family. Isa po sa family po ng aming school, Panginoon, na nagkaroon po ng karamdaman. Ang family, dakilang Diyos, especially ang kanila pong lola, Panginoon. But praises, Lord, to you and thanksgiving because they are all well and doing continuously, Panginoon, getting better every day. Salamat din po, Panginoon Diyos, maging kay Ate Dory Esguera na ang kanyang blood pressure, Panginoon, ay naging stable na, dakilang Diyos, at naging maayos.
Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga katugunan mo sa amin pong mga panalangin, maging sa amin pong mga pagkain, sa inumin sa bawat araw, ang inyong probisyon, Panginoon, sa bawat tahanan, ang kalakasan at kalusugan, ang aming pagtulog, pagbangon, Panginoon, every morning, Lord. Maraming salamat po. We thank you for every day that you have given us, dear God. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa patuloy na biyaya mo po sa church upang kami, Lord, ay patuloy mong gamitin, patuloy mo kaming pagpapalain, patuloy mo kami, Panginoong, tuturuan at patuloy mo kaming gagabayan. Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo, Lord, ang pasasalamat sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay patuloy na naipapangaral sa maraming kaparaanan, sa mga pastors, sa aming bishop, sa mga churches, O God. Maraming salamat po dahil ang salita mo, Panginoon, ay hindi po bound, Panginoon. Salamat po at hindi natatanikalaan ang iyong salita. Salamat, dakilang Diyos, sa maraming buhay na binabago mo, Panginoon, sa patuloy, Lord, na pinagpapala mo, Panginoon Diyos, sapagkat sila po ay lumalakad ng ayon po sa iyong kalooban. Salamat po sa biyaya ng pamilya, ng aming mga kabiyak, ganon din, Panginoon, ng mga anak na ipinagkatiwala niyo po sa bawat isa. Lord, thank you so much. Panginoon, sa hapon po na ito ay inilalapit po namin sa iyo na bigyan mo po ng comfort patuloy ang mga kapatid namin, Panginoon, na ang kanilang loved one, Panginoon Diyos, have been promoted to be with you, O God. Comfort them, Panginoon, because they miss their loved one, ang Corios family. Kagalingan din, Panginoon, para kay Ate Ninette at sa members of the family, at papuri na rin, Panginoon, because they are getting better. Salamat din po, Panginoon, at nawa po ay patuloy na bigyan mo ng comfort at kagalingan ang Ma'am Grace Butay at ang kanyang mga anak. Ganon din, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang De La Cruz family. Ang Brother John Mark, Panginoon, ganon din po, dakilang Diyos, si Brother John Paul at ang mga loved ones, Panginoon, ng De La Cruz family, patuloy kami, Panginoong, dumadalangin po sa iyo. Lord, inilalapit ko din, Panginoon, ang pagpapagaling mo kay Jehan, Panginoon, si Jehan na mayroon pong lagnat sa mga oras na ito. Lord, hawakan mo po ang kanyang lupang katawan, and I pray, dear God, nawa po'y mawala na po ang fever. Lord, thank you so much. Ganon din, Panginoon, inilalapit ko po, dakilang Diyos, ang iyong comfort sa Uzawa family. Ganon din po ang Gamayo, Mejia family, Panginoon, sina Sister Leslie. Ingatan mo rin, Lord, ang baby sa kanyang sinapupunan. Panginoon, inilalapit ko din po, Lord, na patuloy na bigyan mo po ang comfort, Panginoon, sa Bernardino family, sina Brother Jeyush at ang kanyang buong family, Panginoon. And Lord, lumalapit po ako, Panginoon, for your favor. Nawa po, Panginoon, ay kausapin mo po ang mga loved ones ni Brother Jeyush. And I pray, dear God, that your saving grace, the saving knowledge of Jesus Christ, Panginoon, would come to their hearts at magkaroon ng buhay na walang hanggan, ng katiyakan, Panginoon, ng kaligtasan ng kanyang mga loved ones. Panginoon, inilalapit ko rin, Panginoon, na patuloy mong bigyan ng comfort ang family po ng student po ni na Pastor Eric Santos, si Shadrach Manhares, Panginoon. Lord, bigyan mo po ng comfort ang kanyang family. But we thank you, dear God, because may everlasting life. Ganon din po, Panginoon, si Pastor Eric Santos at ang kanilang family, lalo na po ang kanyang wife, Panginoon, sa patuloy, Lord, na bigyan mo po ng comfort po sa mga pagkakataon at sa mga oras na ito. Panginoon, inilalapit ko po sa iyo ang mga may karamdaman pa, dakilang Diyos, sa hapon po na ito. Si Ma'am Rina La Rosa, Panginoon, ang may bahay ng Pastor Jerry La Rosa. Oh God, please pagalingin mo po siya sa kanyang karamdaman. Gamitin mo po ang mga gamot at doktor, Panginoon, na sa kanya po ay aagapay. Si Brother Ronald Martinez, Panginoon, na inilalapit po namin sa iyo, upang, Panginoon, dalangin namin na wapo ay maagapayanan siya sa kanyang need, Panginoon. Ito po yung isa sa mga men ni Pastor Rolly Nolido, Panginoon, ng Cavite. Panginoon, nilalapit ko rin po sa inyong patuloy ang Nanay Lily Fernandez, O God. Please, Lord, hawakan mo po ang kanyang buhay, ang kanyang lupang katawan, and I pray, dear God, na ang kanyang blood sugar ay maging maayos na, Panginoon. And whatever it is, O God, na wapo ay maging normal po ang kanya pong mga vitals, O God, at ang kalusugan.
Panginoon, inilalapit po namin sa iyo po si Absidy, Panginoon, na isa po sa mga student ng amin pong paaralan na siya po ay nakakaranas po ng sore throat at may lagnat, Panginoon. Lord, bigyan mo po ng wisdom din ng mga parents upang maagapayanan ang amin pong student na ito. Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo si Ate Baby Santos, ang Kuya Nick Santos, Panginoon, na patuloy mo rin pagalingin sa kanilang mga karamdaman. And we pray, dear God, patuloy pong umiigi na ang kanilang kalusugan. Si Sister Daisy Felipe, Panginoon, para po sa kanyang arm, Panginoong Diyos, na may numbness. Oh God, please help. Ganon din, Panginoon, si Ma'am Rosie Hara na nasa hospital. And I pray, dear God, Lord, i-provide mo po ang kanilang mga needs, Panginoon, and give wisdom to the doctor, Panginoon, upang siya po ay patuloy na matulungan at magapayanan sa kanyang kalusugan. Panginoon, inilalapit ko din po ang heart's prayer, Panginoon, ni Ma'am Dory Santos para kay Sir Oscar Santos, Panginoon, na nasa hospital because of an illness, dear God, na nasa St. Luke's, Panginoon Diyos. Pagalingin mo po si Kuya Oscar, Panginoon. And I pray, dear God, Lord, ito po mga pinagpe-pray namin, dakilang Diyos, una sa lahat, dakilang Diyos ay makakilala po sa Panginoong Hesukristo. Panginoon, ganun din si Sister Mel Miguel, patuloy namin nilalapit po sa iyo. Ang Ma'am Alma Sol Cadena, Panginoon, sa lugar po ng Paris, O God, please, Lord, continue to heal her. And I pray, dear God, na patuloy bigyan mo po siya ng kalakasan at kalusugan. Ganon din, Panginoon, si Maria Cristina Oldan, Panginoon, na inilalapit po namin sa iyo na nasa ibang bansa, Panginoon, nawa po ay maagapayanan din po ang kanya pong pangangailangan sa kanyang kalusugan. Lord, ganun din ang may bahay ni Brother Jason Jimenez, nawa po ay maayos ng kanyang kalusugan. Ang pastor at ang kanyang wife, Panginoon, Pastor Ray Kadapan, Panginoon Diyos. We pray, Lord, for their healing, O God, and even for the provision. Praying also, Lord, that the church, O God, patuloy mo rin pong pagsama-samahin upang magpalakasan in prayer. Si Norberto Angeles, Panginoon, na panalangin po ng kanyang wife, si Ma'am Mera Lee, Panginoon, at maging na Sister Liza, Lord, inilalapit po namin sa iyo, Norberto Angeles na nasa hospital. Nawa, Panginoon, magkaroon po ng improvement ang kanya pong condition. Lord, alam po namin, alam ko po, Panginoon, pagod na po, Lord, ang aming mga frontliners. Limitado po, Lord, ang aming mga doctors at nurses at kuminsan nagkakasakit po sila. Pero Lord, nagpapasalamat po ako. Kailanman hindi ka naapektuhan ng anumang karamdaman. Ikaw ang nagpapagaling. Ikaw ang nangangalaga. Ikaw ang nagpapalakas. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagsusustain ng buhay ng inyong mga anak. Ang Bordeos family, Panginoon, ay nilalapit din po namin sa iyo, bungan po ng karamdaman, dear God. Palakasin mo po ang aming Mama Linda Gesmundo, ang kanyang kapatid na si Nanay Salvacion at maging si Mami Mer, Panginoon, na patuloy po. Bigyan mo sila, O God, ng kalakasan at kalusugan at kagalingan, Panginoon. Ang Nanay Andreng, ganun din ang Nanay Luz. Patuloy po, ingatan mo sila. Panginoon, inilapit ko rin po sa iyo ang Kuya Carding Orara, Panginoon. Nawa po ay pagalingin mo po at palagi niyo pong iingatan siya. I-provide mo rin, Panginoon, ang kanya pong pangangailangan everyday. Lord, inilalapit ko din po sa iyo, Panginoon, maging aming frontliner na si Sister Shireen, Panginoon, ang kanya pong back pain, Panginoon, nawa po ay gumaling na po ito at patuloy na bigyan mo siya ng kalakasan at protection, O God. Si Melissa, Panginoon, para po sa kanyang chemotherapy, Lord, please, provision, at nawa, Panginoon, ay magkaroon ng magandang effect sa kanya ang kanyang chemotherapy at siya po'y gumaling. Ganon din, Panginoon, si Dr. at ang kanyang may bahay, Dr. Edison Bermas. Panginoon, kahabagan mo po sila. These are frontliners, O God, at sa kanilang pagsuserve, nawa, Panginoon Diyos, nawa po lalong bigyan mo sila, Panginoon, ng kahabagan at kagalingan. Pag-iingat mo rin, Panginoon, kina Brother Jojo at Ipresi sa kanilang lugar na tinitirhan sapagkat may mga taong naapektuhan po ng karamdaman, and how we pray, dear God, palakasin mo po. Ganon din, Panginoon, ang protection mo po para kay Dr. Myla Villanueva na kahilingan po ni Ninang Fe Carpio, Panginoon. Inilalapit din po namin sa iyo, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa Pastor Gerald Rapista at Ma'am Jen
rapista, Panginoon, sa lugar po ng Antique, maging sa gawain po doon, at patuloy na gamitin mo sila, O God. Ang Pastor Russell Covarrubias, sa lugar po ng Davao, Panginoon, dalangin ko po na patuloy na bigyan mo siya ng biyaya, ng habag, Panginoon, maging ang Pastor Wilson Villanueva. These are some of the missionaries, O God, na patuloy, Panginoon, nilalapit po namin sa iyo. Gamitin mo po sila sa kanilang mga lugar, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang buong sambahayan. Lord, dinalapit ko din po sa iyo, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo po sa mga brethren, ang mga pastors, O God, ang mga pastors po ng MIBC, Panginoon, ang Pastor Adan Panisales sa lugar ng Pasig, Pastor Ferdy Laos, Panginoon, sa lugar po ng Santa Mesa, ang Pastor John Palye sa lugar ng Malabon, Caloocan, ang Pastor Bernie Montero, Panginoon, sa lugar ng Antipolo, Pastor Rafaelito Paraiso, O God, and Lord, we mention also in prayer, i-bless mo po ang kanila pong nalalapit na evangelistic night sa Sunday, O Lord, and I pray, gumawa ka, Panginoon, touch many hearts, Lord, reach many souls, and I pray, dear loving God, for the saving knowledge of Jesus Christ. Panginoon, thank you so much. Patuloy mong i-bless, Panginoon. Ganon din ang Pastor Cornelio Datur sa lugar po ng Kawit, Cavite, ang Pastor Reste Diato sa lugar po ng Malabon. Ganon din, Panginoon, ang Pastor Ramiro Mil at ang church, Panginoon, sa lugar ng Isabela. Lord, please, inilalapit ko rin po sa iyo na malami po ang mga cases sa Isabela. I pray, O God, that you bless them. Ingatan mo po sila. Ganon din, Panginoon, ang Pastor Ramiro Adona sa lugar ng Cavite, Pastor Sanelito Cruz sa lugar ng Cavite, Panginoon, at ganoon din po ang Pastor Mike Digan sa lugar din po ng Silangan, at Pastor Ruel Lumangyaw sa lugar ng Monterrey. O Lord, please help these pastors and even our Bishop Fernando de Vega, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo, O God. Panginoon, patuloy kami pong nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat napakaganda ng blessing, Panginoon, na kami po'y sama-samang manalangin. Lord, nawa po'y dalhin mo po ang bawat lingkod mo, O God, na kami po ay makikipag-usap sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Tulungan mo kami, O God, to grow in two things, in your word and in prayer, O God. Panginoon, salamat po sa aming mga mangangaral, Panginoon, at ang kanilang mga families. Ganon din ang mga kaguruan, Panginoon, ang mga teachers at ang kanilang mga families. Inilalapit ko, Panginoon, sa iyo ang mga brethren, both here, mga nasa provinces, mga nasa iba't ibang lugar, Panginoon, mga nasa abroad, dakilang Diyos. Lord, please, ingatan mo po ang bawat isa. Pagpalain mo, Lord, ang mga businesses. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga persons who are working, those who are teaching in schools, Panginoon, Lord, please guide everyone. Panginoon, inilalapit ko rin po sa iyo ang healthy na relationships ng bawat couple, ng mga families. Lord, inilalapit po namin sa iyo, protektahan niyo po ang aming mga anak. Patuloy, Lord, na bigyan mo po sila ng wisdom na makita nila ang mabuti, ang katanggap-tanggap, at ang sakdal mong kalooban, Panginoon. Lord, gabayan mo po ang bawat magulang. Panginoon, I pray that the church would continue to grow in faith and in love, in unity. Panginoon, help us. Tulungan mo kami, Lord. Bless mo po kami that we be a blessing. Salamat, dear loving God, for the faithfulness of your people wherever they are. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran patuloy na nagpapadama ng kanilang concern, ng kanilang pagmamahal. Salamat, Lord, sa mga brethren na nagpatuloy, Lord, na nagbibigay ng rebuke, Panginoon, upang kami po ay maitama at maiayos. Salamat din po, Panginoon, sa mga wisdom na ibinibigay mo sa bawat counsel, sa bawat guidance, Panginoon, sa mga kapatiran, sa aming mga kaibigan, to everyone, dear God, that needs the wisdom of God. Lord, thank you so much. Panginoon, sa panahon na ito, Lord, inilalapit din po namin sa iyo. Pagpalain mo po ang church, maging ang mga ministries. Patuloy namin, Panginoong, inilalapit po sa iyo ang music ministry, ang MIBC for Kids, our ministry for the children. Inilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo po sa amin pong multimedia. Ganon din, Panginoon, ang amin pong patuloy na pagmiministeryo through the Facebook Live, Panginoon. Lord, thou knowest na ang aming mga puso, Panginoon, ang aming prayer ay maabot ang maraming mga tao, especially the people who have been part and parcel of our lives, O God. Lord, we pray, gamitin mo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Salamat sa mga brethren, Panginoon, na patuloy na tumutulong upang lalong
hayag pa ang salita, ang gawain, Panginoon, sa maraming kaparaanan. Lord, ngayong hapon na ito, inilalapit ko rin po sa iyo, Panginoon, ang Igaw family, O God. Please, pagalingin mo po ang Brother Rads, sina Sister Princess, ang mga bata, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang bawat isa po sa kanila. Inilalapit ko rin po sa inyo, Panginoon, ang protection ni Doc Aga Salonga, Panginoon, na nagmiministeryo ngayon sa lugar po ng Butuan o marahil ng lugar sa Mindanao, O God. And I hope and pray, dear loving Father, na sila po ay makapagministeryo ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Heso Kristo. Panginoon, i-bless mo po ang gawain ng Feasting on the Divine Verses with our Bishop Fernando de Vega. Abutin mo po, Lord, ang maraming mga tao, Panginoon, upang lumago sa kanilang buhay espiritual, maging matatag at maging lalong kagamit-gamit, Panginoon, sa panahon na ito. Dakilang Diyos, inilalapit ko po sa inyo na pagpalain mo po ang bawat mga anak mo, Panginoon, na nagmiministeryo sa anumang kaparaanan. Ingatan mo po ang mga pastors who have been preaching in season and out of season. Panginoon, give wisdom, O God, sa bawat pagkakataon, Panginoon, na kami po'y gagamitin mo. Bring your message, O God, across to the hearts of all the people. And I pray, dear loving Father, na ikaw po ang patuloy na makita. Panginoon, ikaw ang luluwalhatiin, ikaw ang pasasalamatan. Maraming salamat, dear loving God, sa pagkakataon na ito. Salamat, Lord, sa opportunity na binigyan mo, Panginoon, ang opportunity po ng paglilingkod at pagmiministeryo sa pamamagitan po ng online ministry ng salita at ng panalangin. Lord, maraming salamat. Maging sa bawat isa, i-bless mo po ang mga ministries pa, Panginoon, na nagmiministeryo sa maraming dako, sa maraming mga tao, Lord. Patuloy po naming inilalapit sa iyo, pinasasalamatan, patuloy na ingatan mo, dakilang Diyos. Maging inilalapit ko rin po ang kagalingan po ni Attorney Kurt Avestruz, O God, nawa po ay maging maayos ng kanyang kalagayan. And Lord, how I pray, nito pong mga prayer requests namin, mga petitions namin, Panginoon, ng kagalingan, isang araw would be turned into praises that our brethren, na maririnig namin, Panginoon, mula sa kanila ang katugunan ng iyo pong katugunan mo, Lord, sa amin pong pagdaing, sa amin pong mga panalangin. Lord, maraming salamat. Lord, let us know that you are our God and that we are your people. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat tahanan, pagpalain mo po ang bawat isa, ilayo mo po ang COVID, Panginoon, sa aming mga lugar, sa aming mga tahanan. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa, O Diyos, at gamitin mo kami ayon po sa iyong kalooban. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. Lord, thank you so much for this wonderful evening. I even, Lord, pray for Ma'am Jack, for Isaac, and for David. Salamat, Lord, sa mga men na nakakaagapay at dakilang Diyos sa gawain sa ministry. Lord, pagpalain mo po ang Maranatha International Baptist Church of Marikina and all the brethren and all the families. Thank you, dear God, for all our friends. Thank you, Lord, for all of those who are abroad, Panginoon. Mga kapatiran namin sa US, sa Canada, sa Germany, sa Italy, sa Kuwait, sa Netherlands, sa UK, sa Singapore, sa Rome, sa Paris, sa Japan, sa Milan, sa Egypt, Panginoon, sa Israel, sa Saudi Arabia, sa Taiwan, sa Dubai. Panginoon, Lord, dalangin ko po na pagpalain mong bawat isa, even for those who are in Australia. Panginoon, bless us. Lord, I also pray na ingatan mo pong mga nasa Batangas, mga nasa Visayas, O God. Ganon din po, Panginoon, ang mga nasa Mindanao, Lord. Ingatan mo po ang mga nasa Luzon, dear God. Lord, please, saan man kaming dako naroroon, O Panginoon, patuloy mo kaming pagpalain. Patuloy mo kaming proteksyonan. Lord, make us to be the salt of this earth and a light into this world. Panginoon, maraming pong salamat sa biyaya niyo po sa amin for this wonderful evening once again. Until, Lord, tomorrow, by your mercy and by your grace, if you will, O Lord, please bless us. Thank you so much in Jesus' name. Amen and amen. Thank you so much for joining me this afternoon, and I hope and pray that tomorrow you'll have the opportunity and the time that we could once again grow in the Word. And patuloy po tayo, mga kapatid, we continue to glorify God through our prayers. Salamat po. Have a safe, blessed afternoon and evening. Salamat at good morning sa ating mga brethren who are abroad. Maraming salamat po. This has been your servant in Christ, Brother Neil Sarmiento Kekep of Maranatha International Baptist Church, saying, please be safe, God bless you, and good day.